Ayan, nag-E6 error naman siya ngayon. Communication failure ito. Kanina, E8 siya. Ayan. Ano kayang error to? Hey mga ka-technician, meron ako isi-share sa inyo na video. So medyo mahirap solusyonan. Ang brandong gagawin natin dito na board, OX Aircon na split type. Ang problema kasi natin na hindi kaya mahirap i-resolve siya, dalawang error ang lumalabas sa kanya. Meron siyang E8 error and meron siyang E6 error. So yung E6 error, alam na natin, ito is communication or signal. Signal ang problema. So ito kasi nagpapalitan, minsan ito lumalabas, then sometimes E8 ang lumalabas. Pero original complaint nila talaga dito is E8 ang problema. So sa E8 error kasi kapag tiningnan natin sa error code or hindi siya talaga sakto ang tinutukoy sa kanya, ang E8 error, maaaring ang tinutukoy niya is compressor. Okay? Compressor. Tanggalin muna natin. Teka, murahin nga natin para mas maganda. Unahin natin tong E8 So, ang tinutukoy doon sa E8, kapag tinignan natin yung error code, maaring compressor. Compressor overheat. Yan. Ngayon, kung hindi naman overheat ang compressor, pwedeng sensor. Sensor to sa discharge. Yan. Pwedeng sa discharge. Pwedeng overheat ang condenser. Yan. Pwedeng overheat ang condenser. Or, pwede ring board na. Yan. So, kaya ako sinulat ito para ma-analyze natin. Okay? So, punta tayo doon sa sensor. Kung good ang sensor, so, tanggalin na natin. Ang compressor, hindi naman siya overheat. So, tanggalin na rin natin. Yung condenser, pwede nating basain para bumalik. Pero, lumalabas pa rin yung E8. Tanggalin na rin natin. So, anong focus natin ngayon na pwedeng natira? Yung board. So, lahat ng possible na problema, na-check na natin. Maliban na lang dun sa board na kailangan nating i-actual. Okay. Or, eto kasi, lahat pwedeng issue ng E8 error. Ayan. Lahat yan. Pwedeng panggalingan. Ngayon, paano natin ma-analyze? Yun yung problema natin. Paano natin i-analyze? Unang-una, kapag ina-analyze natin yung problema, ano ang dahilan ng overheat ng condenser? Okay? Yung sensor, na-check naman siya. Ano ang dahilan bakit mag-overheat ang compressor? Okay? So, maaaring defective na or mataas ang ampere. Ayan. So, kung ito lahat is good, nandun na tayo sa board. Ayan. So, punta tayo ngayon sa board. Sabi nga natin, ano ba ang pwedeng magpalamig or para hindi mag-overheat ang condenser? Outer fan motor. Okay? Sa sensor, okay. Sa compressor, para lumamig ang compressor, ano ang isang pwedeng maging dahilan o para lumamig ang compressor? Doon tayo papasok sa fan motor. Yan. Okay. Fan. Tanggalin natin. Maliit yung ating
whiteboard. Okay? So, nasa pan motor na tayo, ano? Ayan. Pan motor, outdoor. Paano kung good din yung pan motor outdoor? Ano pang possible? Mag-overheat siya ang condenser kung mahina ang andar ng pan motor or hindi umaandar ang pan motor. So, sa issue nito, punta na tayo sa board ngayon. Sa issue nito, AC ang pan motor. So, kapag AC, merong capacitor. Ayun. Ang dali, ano? Direct to the point na. Ang dahilan ng E8, overheat. Ayun. So, i-check natin ngayon, para makita nyo, meron niyang capacitor dito na ginagamit dahil AC ang pan motor natin. Para mabilisan lang, ano? Kasi para ma-check nyo lahat. Chinek nyo na lahat yun. Ano pa yung possible na problema. Dahil may error. Ayan. Punta na kayo sa capacitance checker. Kung nakapatornilyo yung board, bunutin nyo yung terminal. Yung red at saka blue, ito yung supply. Yung black, capacitor. Kung hindi nyo mabunot yung capacitor, ito ha, yung capacitor. So, tanggalin nyo si pan, i-check nyo siya, direct na dito. Ayan o. Yan. Lalapit natin ng konti ha. Dito. Yan. Para mas pogi. Anong value? 1.4 UF. Okay. Kapag ang capacitor na ito, change value, mababa, kasi running siya. Running capacitor. Kapag mababa ang value, mabagal ang ikot ng pan. Kapag mabagal ang ikot ng pan, hindi niya napapalamig ang condenser. Although, yung ikot ng pan, hindi natin gaano napapansin yan eh. Kung mabilis o mabagal. So, hindi natin gaano napapansin yan. Paano kung mabagal nga? Yung condenser, yan, condenser, hindi niya napapalamig. Yung compressor, hindi niya rin napapalamig. Kasi pag uminit ang condenser, iinit din ang compressor. So, ang tinutukoy na error, kapag uminit yan, dalawa na yan, ayun, E8 error. Okay? So, dito pala alam na natin. So, ginawa ko lang yung, pinahaba ko lang yung explanation para ma-analyze nyo. Kasi kapag sa troubleshooting, hindi yung basta tayo magte-tester lang. So, aalamin lang natin muna. Katulad yan, E8 ang error. Ano ba yung E8? Ano yung mga possible? Pwede nyong ilista ang E8, pwedeng discharge sensor, pwedeng condenser, overheat, pwedeng compressor, or pwedeng board. Para lang ma-analyze natin. Kasi kung babanat kayo, medyo malilito kasi kayo sa troubleshooting. So, katulad nito, ang problema lang niya is yung capacitor. So, tatanggalin natin itong capacitor. Ayan. Ang original value niya is 2.5 UF. So, ang nakuha natin na value, 1.4 microfarad na lang. Ayan. Okay, painitin ko lang ito soldering. Ayan. Kakalasin ko lang itong capacitor na ito. Sasalamin tayo para mas pogi. Yo. Pag nakasalamin, gwapo, ano? Minsan malabo lang mata. Yun. So, ito yung capacitor. So, ang kagandahan lang nito is hindi siya full DC. So, madali nating ma-check. $1.4. So, yung na-check natin kanina do sa terminal ng pan, 1.4. Nung kinalas natin, ayun, 1.4. Ang original value, 2.5 UF. Okay. So, meron na rin tayong hinanda niyan dito eh. Ayan. Kasi sinilip ko na siya kanina. In-explain ko lang sa inyo para mas maintindihan. 2.5. Ayan. Ito, ayan. So, same. Same brand din yata to. Okay, same brand din. And ito ang original
2.5 UF. Ayan na. Ulitin lang natin. Ayan ang original na value. 2.5 UF. Okay. So, babalikan natin tong isang defective na kinalas natin. 1.4. Ayan. So, simple analyze lang yung problema. Kung sa pan motor ay sa electric pan, kapag kasira ang capacitor, ito, kapag sira ang capacitor ng ating pan motor, ay ng ating electric pan, mabagal ang ikot, di ba? So, sa condenser natin, o sa pan motor natin, kapag sira ang capacitor, mabagal din ang ikot. So, kapag mabagal ang ikot, ibig sabihin, hindi niya na ilalabas yung init ng condenser. So, kung hindi na ilalabas ang init ng condenser, mag-overheat ang compressor. So, ang makaka-detect pala ng init na yan yung sensor. Sensor sa discharge, so yung malapit. O yung sensor doon sa nakakabit sa condenser. Pwede yan. Dalawang sensor yan eh. And pwede rin yung ambient. Ma-detect niya yung problema ng E8. Ayun, di ba? Ang dali lang. I-analyze lang natin para ma-resolve natin yung problema. Okay? Ayan, papalitan na natin to. Ayun. Oops. Ito. I-bend lang natin ng konti. Okay. Ayan, tapos na ang issue natin. So, wala lang tayo sa unit, pero ito yung pinakamalaking factor o pinakamalaking pwedeng panggalingan ng problema. Then, balikan nyo lang ulit ito. Sa terminal na tayo nag-check ha. Ito. Kukunin nyo lang naman kung alin yung linya ng capacitor. Ayan o. 2.5 na siya. Ayan. Okay na tayo. So, solved na tayo. Ito naman is makikita nyo kung may power, nagkiklik yung relay. So, okay na kayo. Then, minsan yung error na yan, E8 is umaandar naman si compressor, namamatay. Lalo na pagka tanghaling tapat, lumalabas yung error na E8 na yan. So, madali nyo nang ma-analyze yung problema. Bakit? Sobrang init. Sobrang init ng condenser. So, maglalabas talaga siya ng error. Yun nga lang. Hindi, may mga error kasi nito. Katulad nito, yung brand niya kasi is depende sa series model. Hindi siya pare-parehas. Like E8 ang ginamit. Doon sa ibang unit, hindi yun yung ibig sabihin. Kaya medyo mahirap din mag-search. Kaya lang, i-analyze nyo na lang kung bakit namamatay yung unit. Minsan hindi ka makapag-base sa error code. Yun. Kasi iba-iba ang series model. Kapag sinabi mong OX brand, iba ang error na dun sa dating model, iba yung lumabas. Kahit sa mga Colin, Carrier, so magkakaiba sila. Hindi standard ang error code na inilalabas. Kaya ang kailangan natin doon is paano mo i-analyze yung problema. Hindi lang laging nakabase tayo sa error na inilalabas. So, nakadepende tayo sa error na ilalabas. Okay? So, meron pa tayo isang i-resolve na problema. Pero madali na lang ito. Yun. Okay. So, ang error na isa is E6 error. So, ito, madali na to. Signal. Or communication. Okay? Sa communication, syempre, dapat i-connect na lang natin. Ito. For example, indoor to outdoor. Pagsasamahin natin or i-connect natin, i-check nyo na lang from indoor to outdoor and yung supply. Kasi kung komplikado na masyado, like yung mga photocoupler na ang problema, medyo
komplikado na. Ayan. So, pwede na rin natin siyang paandarin. Okay. Okay, so inaantay ko rin naman na lumabas yung error nito para mabilis na tayo. Itong E6 error na isa, ang tinutukoy dyan is communication. So, pwedeng signal sa wiring, pwedeng walang power ang outdoor. Lagay natin, no? Power outdoor and wiring. Ayan. Ngayon, kung na-check na natin to, okay to. Okay to. Meron kasi isang, ayan, no? So, usually, ang nagiging problem na is board. Medyo complicated na kapag pumasok na sa board. Nandiyan na yung photocoupler na i-resolve natin, titingnan natin. Medyo mahirap nang gawin. Pero, common naman na problema ito, yung pagkakadesign kasi ng board, titingnan nyo rin. Katulad nito, yung board niya, pag tinignan nyo, gumamit siya ng relay So, dito nyo titingnan, eto, relay. Ang supply nito, indoor. Kapag indoor ang supply, merong relay na ginagamit para magkaroon ng supply ang outdoor. Kapag nawala ng supply ang outdoor, lalabas yung E6 error or communication error. So, ang titingnan nyo na lang, dito, yung N at saka yung L, papunta sa outdoor. So, ito yung in, ito yung out. So, N din dito, L din dito. Is, may supply ba yan na pumunta? So, galing sa indoor, papunta sa outdoor, meron ba supply? And, yung signal ba is buo o yung S, communication line. Kung okay naman yon, maaaring board na ang naging problema. Ayan. Meron tayong isa. Ayan. Naglabas siya ng E6 error. Ito na. So, yung inaantay natin na E6. Tingnan nyo ito. Yung sabi ko nga sa inyo. Kung babalikan nyo yung drawing natin. N at saka L. Meron bang out na supply? So, ang supply niyan, syempre, ang source natin dito sa in is 220 or 230 volts. Yung out natin, dapat meron tayong 230 volts din dito. Or 220 volts. So, tingnan natin kung meron. Tama naman ang wiring natin. Punta tayo sa volts AC. Ito. Ayan o. Wala. Wala supply. Ito yung ating tester. Itong blue line, yung brown, neutral, tingnan nyo, walang supply. Okay. So, pagka dinirect na tester natin dito sa indoor, dapat, ito yan neutral and line. Yan yun 226. Ito, tingnan yung tinester ko. Ayan. So, ang problema natin isa dito, medyo matagal maglabas ng error. Hindi na natin hihintayin siguro maglabas ng error. Papalitan ko na lang muna itong relay niya. Dahil ito naman is confirm natin na defective. Ayan. So, kakalasin ko lang itong relay natin. Ayan. So, ito yung relay. Ito kasi minsan, nag-on. Minsan, nawawala. So, yun yung nagiging problem natin dito, yung contact point dun sa loob. Pagka hindi naman natin siya pwedeng i-check, lalo na kung katulad niya na nasa loob, yung contact point niya hindi na nagko-contact talaga. Ayan. So, punutin na natin to. So, papalitan na lang natin siya. Pitan lang natin ng konti.
Then, ikakabit na natin to. Okay. Ayan. So, naibalik na natin yung bagong sa relay. Kabit na natin ulit. Then, i-check natin ngayon to kung magkakaroon na ng supply. Ayan, so naka-easy naman tayo ng setup. Ito yung neutral ay line. Ayan, 230. Nag-switch na siya. Tumas yung supply natin, kasi ito yung kada 226 kanina. Ayan, 231. Meron na siyang pumasok dito. And pag tinignan natin to, ayan, may light indicator na. Okay. Ayan. So, isang nakita ko pa na problema, medyo mabagal ang ikot ng pan nito. So, i-check ko na rin yung capacitor na ito. Ito, yung sa pan motor ng indoor. Ayan. Ayan. So, lumabas na rin pala yung error niya. Yan, na-detect niya na yung outdoor niya nung nagpalit tayo ng relay. Yan, F7. Ayan. So, yung F7 na tinutukoy nito, sensor na. So, wala tayong nakakabit na sensor dito dahil hindi sinama. So, ayun, naglabas na ng error na F7. Okay. So, yung F7, hindi naman to kasama sa complaint nila. And, sa sensor yan. So, okay na. And, yung sabi ko nga sa inyo kanina, medyo mabagal ang ikot ng fan ng indoor. So, isama nyo na ito sa check nyo kasi mau-observe nyo naman yan Medyo mahina ang blower fan. Punta rin ulit kayo dun sa capacitance checker. Kung paano nyo chinek yung outdoor, gano'n na rin dito sa indoor. Tingnan natin kung ito yung capacitor. 2 UF sa kabila. 1. Ito nga. Ito yan. Yan, 9. So, change value to. Pumapatak na 1 UF na lang. 1.2 to Pero, parang medyo malapit-lapit pa naman sa katotohanan to. Ayan 1 UF. 1 microfarad na lang siya. Yun. Okay, so defective na rin siya. Pwede nyo na rin itong palitan kung katulad niyan, change value. 1.2 lang naman to, pero change value na. Pinakamaganda kung mapalitan na. So, isasama na natin ito sa papalitan. Yan. Ito. Meron naman tayo yung stock din dito. Ito. Kaya lang yung stock natin nasa 1.5 na. Pero usually ang ginagamit namin talaga dyan, ito na. 1.5. Ayan. So, dapat ang value niya, yan yun. 1.5 UF. Yan. Okay. Ayan. Tapos na tayo. Then, balikan nyo ulit. Nakakabit na. So, katulad kanina, pwede nyo siyang i-check direct dito. Kabila. Ayun. Ito, yan, 1.5. Itong isa, yan 900 ang nakalagay sa kanya. So, pumapatak siya na 1 UF na lang. Ayan, okay. Eto, so naging issue lang natin, indoor capacitor, outdoor capacitor, and yung relay na
minsan hindi siya nagsuswitch. So, minsan naman, nagsuswitch on siya. Ayan. Okay? So, ayos na tayo dito. Ayan. So, kaya ako isinulat to. Pinahaba ko ng konti para lang maintindihan nyo kung paano natin i-analyze. So, balikan nyo lang ulit si E6. So, ang naging problema natin dun sa E6 is yung communication signal. So, nawawala yung communication signal na to, napuputol dahil putol yung supply natin dahil dun sa indoor yung pinaka relay. So, dumaan ng relay. Kaya pag binalikan natin tong board, ayan o, yung relay. So, pansamantalang remedy, katulad niya, kung kailangan nyo ng paandarin yung unit, pwede nyo i-jump yung relay. Jumperan nyo na lang. Or, para hindi na mag-loose yung jumper, tawag dito, ayan, pwede nyo i-cut siguro sa wire, pero mas maganda kung jump eh. Pag samahin nyo tong supply sa indoor, ay yung relay na yan, ito, kailangan mapagdikit nyo lang siya. Ayan, pero kung hindi nyo kabisado, huwag nyo nang gawin. Pinakamaganda, palitan nyo ng relay or palitan nyo talaga ng indoor board. Doon naman sa part ng outdoor, then, kung hindi nyo kabisado and medyo ayaw nyo ng repair, palitan nyo ng outdoor board. Ayun. Ang problema lang, kung may mabibili kayo kaagad. Ano? Ayan. Okay na. Ayos.